ka na ba sa kalagitnaan ng gabi? At naramdaman mong may kasama ka sa dilim? Tapos nandun siya sa paahan ko. Yung katawan niya, color, basta malangis. Tumutok sa Hot TV dahil mamayang gabi, baka hindi ka na naman mag-isa. Nasusulat ba ang kapalaran sa iyong sulat kamay? He started with the Bible. It was handwritten by mga priest. Posible kayang mabunyag ang iyong tunay na pagkatao sa simpleng pagsusuri lang ng iyong pirma? Sa studio, voluntaryo nilang ipapasuri ang kanilang handwriting. Heart Evangelista at Bianca King. Live! Aga at Regine, nagkamunti ka na? May mga nararamdaman ka daw during nung shooting natin. Ba't wala naman akong naramdaman na? Kasi nakatago lang sa akin lahat yun. Nakatago. Kung ikaw ba hindi kasal ngayon, liligawan mo ba to? Yan! Sagutin mo yan! Sagutin mo! Yan ang mga tanong eh. Galit na galit ka! Basta gusto kong malaman. Uungkatin ang mga ibinaong damdamin live. Jeneline, nagpasilip sa mga totoong kaganapan sa hot na bench underwear fashion show. So dito po tayo sa MOA Arena at makikita po natin sila ngayon na. Naku, ito na po. Kurutin ang dumaraming klase ng lechon. Pinapaliguan pa namin ng buko juice. At samahang mamasyal si Michelle o Bombshell kasama ng isang hindi ordinaryong tour guide. Why is it called dilaw? Dilaw translates in English as yellow. That's right. Hot exclusive. Itour ang bonggang bahay ni Pepito Manaloto. Nakita na namin to na buo na nagandahan kami ng pamilya ko, dito lahat ng hinahanap namin. Mga kwentong hindi ordinaryo. Hatid sa inyo linggo-linggo. Live na live. Ito ang Hot TV. Good afternoon mga kapuso, ang ating studio audience dito. Good afternoon sa inyo. And of course, sa lahat ng kapuso natin all over the world via GMA Pinoy TV. Welcome to Hot TV. Yes, good afternoon everybody. Live na live! Yes. O, tsaka kahit umulan, Mondo, ang dami pa rin natin studio audience. Yes. Talaga napunta sila kahit na malakas ang ulan. Maraming salamat. Thank you for being here. Now, ang daming kaganapan this weekend. First, we want to congratulate Jeneline. Ang iyong kasama sa bench, talagang markado. Thank you! Grabe yun. At mamaya makikita natin ang mga kaganapan behind the scenes sa kakagyari lang na bench underwear fashion show. And of course, congratulations to Mr. Ben Chan. Diba? At napakarami din nating live studio guest today. Mamaya makakasama natin sila Heart Evangelista, Miss Bianca King, and syempre, Eto na. Yun, yung pinaka-hot. Hot na hot ang show natin For ngayon. the first time, dito sa ating show, si Mr. Aga Mulak will be here live! Ayan, so punong-puno tayo ng linggo ngayon. Yes. Marami tayo ikukwento sa kanila. At sisimulan ko na. Hello? Sisimulan ko na ang kwento sa inyo. Okay, may tanong lang ako sa atin. Okay. Kayo ba kapag, kamusta yung tulog nyo? Oh, ako medyo puyat pa rin ako. Kuya. Bilang Ikaw? meron akong Ako anak. okay naman kagabi. Natutulog ka pa ba, Mon? Oo. Despite everything, may time. May time naman. Jen, ikaw? ano po yun? Tulog? Sa bagay, maganda ka pa rin, kaya mukhang maganda ang Parang tulog fresh mo. na fresh si Jen. Tulog? Ano? Hindi, kasi na-experience nyo ba yung minsan, yung paggising nyo, parang may tao dun sa... Nalipungatan kayo, nagising kayo, may tao dun sa tabi ng kama ninyo. Na-experience nyo ba yun? Oo, ako, lagi. Ay, ikaw, lagi may Oo, kasi yung asawa ko lalakad-lakad pagkagabi, hindi ko alam. Pero iba to eh. Iba ba to? Mataas. Oh, mataas naman ng... At maitim. Mataas, maitim yung asawa ko. Hindi ha. Mistiso si Ogie. Mistiso. Kapareho ko yun eh, Oo nga, mistiso. sabi, oo. Kwento ko na nga sa inyo, hali kayo. Okay, tayo mga Pinoy, alam po nating lahat na tayo mayaman sa folktales, hindi ba? Lalo na pagdating sa mga ibang nilalang. Minsan kapag nakakaisip tayo ng mga bagay katulad nung nagising ka sa gabi at merong malaking tao maitim na nakatabi ng kama mo, minsan bumabaling po tayo sa mga folktales. Pero ito ikukwento ko sa inyo, kayong bahala. Isipin niyo kung kwento-kwento lang ito at isipin niyo rin kung may katotohanan ang kwentong ito. Nasa sa inyo yan, pero kailangan pag-isipan niyong mabuti kung may ibang eksplanasyon tungo sa mga nilalang na ito. Narito po.
nga daw ako ng isang malaking tao. Ang laki niya talaga, is mabalahibo siya na kulay itim, then red yung eyes niya. Isang manliligaw na handa kang bantayan, sundan, at protektahan. Pag nasa loob ako ng bahay, pag napapasilip ako sa bintana, doon ko po nakikita yung mata na nakatingin din. Doon sa bahay nung boyfriend ko, kasi kaharapan lang nila yun eh, sa harapan nila. Doon talaga ako umuwi. Sinundan niya rin ako doon. Pero masasabi mo bang may pag-asa sa iyo ang masugid na manunuyong ito kung siya'y isang kapre? Nagsimula po kasi siya nung nag-aaral pa po ako ng college. Nung pauwi na kami, nasa gitna ako, tapos yung katabi ko, nagulat ako, parang sabi ko, umaambon ba? Parang ganun. Tapos sabi, hindi naman. Tapos pag tingin namin, may malaking creature siya na as in mabalahibo. Dinuduraan kami. Nagulat kami kasi hinagisan kami. Siguro po sigarilyo yun or something. Kasi may abo. Tapos nagtatakbo na po kami. Ang laki niya talaga, mabalahibo siya na kulay itim, then red yung eyes niya. Tambay kami dun sa bahay nung friend namin. Tapos, umuwi ako nung gabi na yun. Tapos kinabukasan, nilagnat ako for 2 days. Tapos parang nag-decide yung nanay ko na magpa-albularyo. Ang sabi niya sa akin, malaking lalaki. Tapos inakbayan daw ako. Mula sa unang pagkikitang ito, tila kapwa na tipuhan ng kapre sila Janice at Ana. Ngayon, nung naglalakad ako, malapit na po ako sa bahay namin. Pag tingin kong ganun, may nakatayo sa harap ko. Super laki niya talaga. Nakakatakot talaga. Ang dami niyang balahibo, na ang taas-taas niya. Na yun pa rin po, same. Yung nakita ko nung una na mapula yung mata. So parang doon ko po naisip na baka sinusundan nga ako. So nakakatakot talaga siya. Doon sa bahay nung boyfriend ko, kasi kaharapan lang nila yun, sa harapan nila. Doon talaga ako umuwi. Sinundan niya rin ako doon. Tapos nandun siya sa paahan ko. Yung katawan niya, color, basta malangis na parang color rugby yung katawan niya. Sobrang natakot ako nun kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Pag nasa loob ako ng bahay, pag napapasilip ako sa bintana, doon ko po nakikita yung mata na nakatingin din. Nagtanong kami sa mga eksperto at ang natuklasan naming dahilan sa likod ng panunuyo ng mga elementong ito sa kanila, tila mahirap paniwalaan. Ang kapre gender-wise, we tend to be male, gigantic in size, and lumalabas yon sa kadiliman, and usually, either compaction, nananabako, nakuupo lang. Kapre kasi can be classified as elemental spirits, nature spirits. Pero so far, based on beliefs kasi, pinapaniwalaan na tumitira sila sa puno. Hindi totoong gumugusto sa katulad nating ordinaryong tao, hindi. Natutuwa lamang siya, kapag halimbawa, liblib na lugar to, natutuwa lang siya, nahaharang siya, tatayo siyang ganyan, pero hindi ka naman dumaan. Kaya lang, natatakot tayo, tatakbo tayo, babalik tayo, magkukwento tayo, ganito, yun naman yung mawawala. Pag nagkwento ka, automatic mawawala yun. Pero ando doon yun, hindi nyo lang nakikita. But the thing about them is, kapag nagustuhan ka nila, may nakita silang character sa iyo na nagustuhan nila, or if they want to make you as a friend, nagkabaramdam sila. Maybe waiting for some companions, gano'n.
waiting maybe for some people to make friends with him. Sa siyensya, kung ang pinag-uusapan ay yung pruweba, kung naandyan talaga sila, ay doon tayo magkatalo. Maaaring sabihin natin na talagang pagtungkol sa pagbibigay ng pruweba kung ito nga ay naandyan nga talaga o hindi, maaaring sabihin natin hindi totoo. It could be part of culture na kung mo yung kwento, nagpasa-pasa, na ang nangyayari tuloy, ang tao may maaninag lang sa puno, na ipasa sa kanya yung kwento na ang kapre ay nakatira sa puno, isipin niya kapre agad. So yung mga things na could be psychological kasi may effect yan sa mga napasa-pasang kwento and pinaniwalaan, then nag-manifest siya sa mind. So ang nangyayari would be napoproject ng mind. Wala pa halos makitang solid evidence na makakapagpa-prove if they really are existing or not. Ano man ang paliwanag ng mga paranormal investigators, para kina Janice at Ana, totoo ang kilabot at kaba na naidulot ng kanilang naramdaman at nakita. Mga karanasan na hanggang ngayon ay may naiiwang bakas ng takot sa kanilang kasalukuyan. Nandun pa rin po yung takot ko na anytime baka pwede siyang lumabas. Na kahit sinong tao, kahit nananahimik ka lang, pwede magpakita sa'yo. Parang natatakot akong mag-diretso dito kasi ayokong maulit na yon. Kasi natatakot talaga ako. May mga bagay na sadyang hindi maipaliwanag. Ito ang aming kwento. Hindi ordinaryo. Ang lakas ng sigawan ng studio audience natin, pati sila dito affected. Hindi nila kinaya yun. Talagang linggo-linggo hindi tayo nauubusan talaga ng kababalaghan, Oo. no? Talagang linggo-linggo hindi pumapalya, talagang natatakot natin ng mga audience natin linggo-linggo. Actually, maraming ang explanation yung mga nagpaliwanag kanina, hindi ba? Iba kasi explanation ng mga paranormal investigators. Iba naman pag tinanong natin yung mga psychologists, iba rin eh. Yeah. Mga social scientists. Iba yung mga pinaliliwanag na. But I guess, depende pa rin ito sa mga nakaka-experience mo, hindi? At meron din naman nagpapatunay minsan na natatakot sila kasi nakita nila. By the way, have you heard about yung nangyari sa Cebu? What? Tsaka sa Davao? Merong sinapian yung mga eskwelahan doon sa Cebu at... The students? Yes, but Mga actually hindi students natin itatakal ngayon. Itatakal natin next week. Pero nag-investigate tayo kung ano nangyari doon sa mga estudyanteng sinapian daw sa And it's eskwela. a group of students, Yes. hindi lang isa. Hindi lang isa. Madami sila eh. So, So mas we're kumpleto doing an po. investigation for That's that right. next week. Sa Okay. Cebu yan nangyari at sa Davao. Mas i-report po namin yan kumpleto next Sunday. Okay. At susunod na po, idadaan natin sa graphology ang pagsusuri sa love life namin nila Bianca at Heart. Naku, mamaya ho yan. Yes! Huwag kayong maglilipat Marami ng akong shadow. katanungan sa dalawang yan. Talaga? Because before we go to break lang, talaga? before we go to break, I want to share this because if you follow Heart on Twitter, Okay. she tweeted something very controversial a few days ago. So, Give us an idea sabihin naman. ko na, okay, Idea lang. ni Heart, Aha. and she's backstage, and I want to ask her later. Sabi niya, I miss my cheese curls. Pero, Anong spelling? pero yung spelling ng cheese, Ano? parang iba. Parang may Hindi meaning cheese. na kakaiba, oo. Hindi keso. Hindi keso eh. Nagka-crave lang sa chichirya? So mamaya, kakalaruhin po ni Miss Heart Evangelista yan at kung ano ba talaga ang... I wanna ask her that. O chichirya ba? O ano ba talaga? Tao ba? Tapos si Miss Bianca King is also here live na live. Now we're gonna ask Bianca, of course, about her love life. Tingnan natin kung kaya bang suriin ng graphologist natin kung ano bang ibig sabihin ng mga signatures nila. At anong kanalaman nun sa love life Yes. nila. Pero yan, naririnig ko sa audience, oh. Totoo ba nandoon kayo sa bench at si Jenny daw sobrang ganda? Is it true? Jen, pa-humble. Pinaka-sexy. Napatweet nga ako bigla kay Jeneline. Sabi ko, Jen, you looked amazing that night. Alright, so more about the bench show. Heart and Bianca live na live only here on Hot TV. Personalidad, emosyon, sikreto. At kahit compatibility ng dalawang tao,
Alam nyo bang nakapaloob daw sa ating sulat kamay? At mababasa mo raw ito sa pamamagitan ng graphology. It started with the Bible. Bakit Bible? Kasi in the olden age, yung Bible was not printed, it was handwritten by mga priest. So they said, how come the Bible written by this priest or abbot and by another monk is different? So they were able to determine na the handwriting has to do with their personality. Ngayong hapon sa Hot TV, isang taong eksperto sa larangan ng graphology. May mga ibinunyag tungkol sa pagkatao ng mga paborito ninyong artista. Gamit lamang ang kanilang mga lagda. Sa graphology kasi may dalawang study. One is the trace stroke method. Ibig sabihin, ito ang stroke, ito ang meaning. Yun isa naman is a Gestalt method, which is, it's a German, but you look at the whole and you try to decipher what is it all about. Number one, personality. Nora Honor's signature is interesting because she has an underscore underneath her signature, meaning that anybody who has an underscore, ibig sabihin they're determined to be successful. Lea Solonga's signature, from the way she writes, parang she wants to be unique than other people. Dingdong Dantes ang signature niya is dalawang DD. It connotes secretive. He doesn't like to expose himself too much about himself in public. Jean Garcia, okay. If you notice Jean Garcia, this is one of the best signature because you can read her name clearly. Ibig sabihin, she is a very open person. What you see is what you get. The J connotes she's also, well, she projects an image that she is very particular with her body. Well, pinaka-controversial siguro si Manny Pacquiao. Because ang signature niya is, if you notice his signature, yung mga loop niya malaki. Mga loop sa ilalim, sa laki. So, ibig sabihin sa ilalim, kapag malaki ang loop, ibig sabihin, he's very physical. Kapag loop sa mataas, sa taas, ibig sabihin na he is imaginative or spiritual. Sa kanyang handwriting analysis, nagawa namang maungkat ni Jaime ang nakaraan ng ibang mga sikat na artista. Marian Rivera, this is her signature. I like her signature. She's perfectionist. If you notice, may buntod dito, no? So, meaning that somewhere in the past, may nasaktan siya. Now, if she's given a chance to go back to the past, siguro ayaw sila yung kung ano ba nangyari. Ano pa, if you notice ito paakyat, ibig sabihin, he projects a charitable person. Her handwriting is going up. Ibig sabihin, she is projecting a positive person. She's a positive person. Si Richard Gutierrez, from the way he writes, meron siyang past regret. So, kinikerry niya consciously. Si Ogie, medyo controversial yan, ha? When he was young, he called it probably some emotional traumatic experience, which is probably in his subconscious. Hindi rin nakaligtas ang lagay ng puso ng isang celebrity sa mga mata ni Jaime. This is LJ Reyes. From the way she writes, I love you, I assume that right now she probably is weighing whoever that person is, no? But she can also be a loner. Ibig sabihin, kaya na mag-isa, even without a partner. Ngayong hapon sa Hot TV, ang dramatic actresses na sina Jenilyn, Hart at Bianca. Susuriin ang ating mga eksperto kung compatible nga ba sa mga lalaking nalilink sa kanilang. This is the signature of Dennis, or left-leaning ang pagsulat. If you notice, vertical, meaning he is logical. So he used his head before his heart. Si Hart is very sensitive. I think si Cheese is broad-minded, eh. Live dito lang sa Hot TV. Mga kaibigan, kasama ko na ngayon ang mga bida sa huling yugto ng Luna Blanca, ang napakagagandang sila Bianca King and Hart Evangelista. Hello, good afternoon everybody. Hello. Good afternoon. Eto na. Gusto kong malaman,
sa pamamagitan ng graphology. Alamin natin kung ano ang similarities and differences namin nila Heart and Bianca sa mga lalaking espesyal sa buhay namin. Alamin na natin ngayon yan ang ating graphologist, si Mr. Jimmy Sibauco. Hello, good afternoon, Sir Jimmy. Good afternoon. Hello, hi. Hello po. Eto na po, nagpasulat po kami kanina. Kanina po ginawa namin yung mga sulat na ito. At gusto naming malaman, eto muna, si Heart. Ano po ba ang nakikita nyo? Well, number one, yung signature ni Heart, if you notice, may heart talaga. So, ibig sabihin, she projects an image of she's lovable. That's right. You're right. Yung huli niya, T, no, may malaking loop, di ba? Opo. Ibig sabihin, she's sensitive. Sensitive? Yeah, Then there's a right. bar. The bar connotes that she is aggressive. Determined. Yeah. Yes, I'm determined. Again, signature is a public image. The true handwriting is a true personality. So that is a signature. That is yung projection niya. Okay, eto naman, Sir Jimmy. Eto po. Sir, okay lang po ba, Heart? Okay lang ba? Well, si Cheese, if you notice, may lower loop. He projects an image that he is very sensual. Wow! Oh, very Hi, Mom. masculine. Hi, Dad. Saka if you notice the way he writes, he is very inquisitive. Okay, ibig sabihin malakas ang kutob niya. Tapos the eye is higher, so he is very imaginative. Ano pa po, sir? Ano pa po? sir? Okay. Compatibility, both wise is both of them have good confidence, which is very good. So if both of them are good confident, then both of them can express sir, their opinion. Bagay po ba? O eto ba dapat? Bagay? Well, Compatible ba, sir? number one, if both of them are logical, then bagay sila. The more similarities, the better they are compatible. If you notice, derecho yan, derecho, no? So, ibig sabihin, they are both logical. Both logical. What else? I can see that si Heart is more confident than Cheese based on the signature. Kasi mas malaki ang signature ni Heart. Really? That's nice to know. Okay? Okay, thank you. That's nice to know. Rolling along next, Bianca and Dennis. Heart, wala ka namang gustong itanong? Wala na po. Thank Okay you. na? Okay, susunod naman. Susunod naman itong tanong ko, Heart. Yes. Yung sinabi ni Raymond kanina na mayroon ka daw na i-tweet yung mga nakaraang araw na I miss my No, cheese curl. I didn't say my. I said I miss you, cheese girls. Hindi naman yun yung tawag ko sa kanya. Cheese girls talaga kasi nagda-diet ako ngayon, nagsa-South Beach ako. Kaya nag-miss ko ang cheese girls. Ang mali lang, na, hindi ko naman dinideny, is kasi, syempre, ka-text, sweet, ganyan. Biglang nag-capital yung C, kaya nagmukhang cheese girls. Pero hindi po yun ang ibig kong sabihin. Sasabihin ko naman eh. Hindi Pero, naman, ano talaga ang status? ganun pa rin. Baka naman Hindi kami subconscious. nagmamadali. Hindi ako nagmamadali. Ano lang yun? Just, you know, getting to know you and all that. Thank you! Sige na. Okay. Okay, ang next natin, si Bianca King. Sir Jimmy. Well, si Bianca King is number one. If you notice, yung family name King is bigger. So, ibig sabihin, she respects her family, especially her dad. The eye, medyo mataas. So, ibig sabihin, she's very imaginative. If you notice yung signature na paakyat, ibig sabihin, she's a very positive person. What else can I see is, well, she has full of confidence, which is good. And if you notice the B, may I, ibig sabihin, she's determined to be successful. Wow. Nice. Totoo Very naman nice. lahat. Maraming At, salamat. eto naman, syempre, kung may heart cheese, dapat may Bianca and Dennis. Makikita natin sa screen. So, Jimmy, nasa screen po ngayon ang, asa na, ang signature ni Mr. Dennis Trillo. Eto na po. Ayan na. Ayan. Wow. Ayan, nasa baba Talagang po. iba yung sulat ko doon, iba dito. Sorry. Actually, my handwriting changes. Ano po ba ang nakikita nyo dyan Okay. kay Bianca and Dennis?
Well, based on the handwriting and signature, again, signature is public image, no? If you notice, si Dennis is more straight, vertical. So, ibig sabihin, logical siya. Si Bianca is more or less to the right. So, ibig sabihin, she's more emotional. So, More illogical. no, more emotional. Joking lang. Tsaka, ang feeling ko is si Bianca would like si Dennis to be more expressive. Like, I love you, ganun, yan. But both of them have good confidence. Ako na lang mag-react, Bianca. Oh, that's so nice. Sige, go. I'm so Bianca, happy for agree you. ka ba? Thank Agree you. ka Yes, ba? okay. Actually, no. Wala akong problema sa aspect. Oh, that's nice. Sa expressive part. Okay. Mabuti at happy tayong lahat. At Yes. syempre, ang susunod naman, hindi mawawala ako. Of Sir, course. pwede ko bang marinig kung anong pwede niyong sabihin sa aking pagkakasulat nitong pangalan ko sa paper? Wow. Wow, so your signature connotes that you are very sexy? Grabe, nakikita naman niya. Hindi na po yung signature. Grabe naman Hindi yun. mo lang siya. Why do I say Nakikita that? If you notice yun sa baba, yung mga loops, Voluptuous and yes. wise. Yeah. Wow, ibig sabihin, you're very sensual based on that. Wow, Jen. I'm appalled. I'm shocked and appalled. Now, what else if you notice na medyo scribble? So medyo you are also a very private person, although you're very outgoing. So that's what I see in your signature. How about the other signatures? There another signature? Thank Yeah, you, she's Heart. very lucky. Jen? Yes, Heart. Thank you, Heart. Ito na po ang signature ni Luis Manzano. Okay, both of them, if you notice, are to the right. So both of them are emotional, except that si Luis is much emotional than si Jen. Talaga po. What else? If you notice the lower loop, na both of them are big, so compatible sila doon. So it's so physical. She likes it. She I love likes it. I love it. Maraming salamat, Sir Jimmy. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Bianca and Heart, meron ba kayong gustong i-promote sa kanila? Yes. Bukas po, Luna Blanca. Pagkatapos po ni San Roque. Maraming salamat po na sinuportahan niyo to. Bianca, would you like to invite? Yes, and Heart and I have a movie this coming Film Yes, that's Fest. right. Yes, very excited. Napakaganda ng cast namin. And I'm very happy to be working with Heart, Rian Ramos, and Solen Husaf. Direk Ang Saucy Andoy. Problems. Yes, directed by Direk Andoy ngayong Film Fest. And meron din kaming lalabas na endorsement this Christmas. That is right. Together. So, abangan yan. Maraming Thank you so salamat much. sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Maraming Thank you, salamat. Janelyn. Thank you. Up next, hot next, pirma nila Reg, Mont, Kuya Dick. Susunod na po yan. Huwag po kayo may lilipad sa pagbabalik ng Hot News. Ito ang naikwento ng mga mismong nakasaksi sa umano'y pagsapi ng masasamang espiritu sa ilang mga high school students sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon. Bakit tila di mabilang ang mga kaso ng masasamang espiritu na nagnanais agawin ang katawan ng mga buhay na tao? All forms of possession start with one thing, that is consent. Ano ang nararamdaman at tumatakbo sa isip ng isang taong nakakaranas ng paglukob sa kanya ng isang demonyo? Ano ba yung sitwasyon? Kasi mahirap mag-jump agad tayo sa conclusion eh. Tapos mali naman pala. Hindi tayo nakakatulong. Paano mo malalaman kung alin ang totoong sinasapian at alin ang bunga lamang ng ibang dahilan? Hindi natin maisintabi ito. This is a general fact. In this world, there are two powers competing each other. The power of the evil and the power of good. God versus the devil. And this devil is also very powerful. They are next to God.
Ito ang mga hindi ordinaryong pangyayaring patuloy na tinututukan ng Hot TV. Hot next, Aga at Regine, nagkamunti ka na? May mga nararamdaman ka daw during nung shooting natin. Ba't wala naman akong naramdaman na? Kasi nakatago lang sa akin lahat yun. Nakatago. Kung ikaw ba hindi kasal ngayon, liligawan mo ba to? Yan! Sagutin mo yan! Sagutin mo! Yan ang mga tanong eh. Galit na galit ka! Basta gusto kong malaman. Uungkatin ang mga ibinaong damdamin live. Hot exclusive. Itour ang bonggang bahay ni Pepito Manaloto. Nakita na namin to na buo na nagandahan kami ng pamilya ko, dito lahat ng hinahanap namin. At susunod na ang hindi ordinaryong tour guide sa Intramuros. Susubukan ng US First Lady. Right foot first. I should have worn a different shoe. I should have worn my horseshoe. Good afternoon, Filipinos. Michelle O'Bombshell here, and guess what? For the first time in my life, I have taken time off from my First Lady duties to become a tourist here in the Philippines. Imagine that. No red carpets, no fancy speeches, and no secret service. Isn't that cool? Now, they say that I am off to a historical tour of Paco here in Manila. And now I am here looking for my Filipino tour guide. Where in the world could he be? They say he kind of looks like Aljur Abrenica. Oh, wow, I am so excited. I mean, where could he be? This must be his house. Wait. Aljur! Aljur! Wow, are you the First Lady of the United States of America? Oh, yes, indeed, I am. Michelle O'Bombshell, the wife of Barack O. Wow, it's a great pleasure to meet you. So halfway around the world. Yes, and it's so nice to meet you. And you are? My name is Greg Doris. I'm originally from the States also, but I've been living here in Manila for about 24 years. It's been my home. Oh. Yeah, so if you won't mind riding a Kalesa, I'd like to show you around. Hi, Ray. Madam and Yeah. Greg, Yeah. welcome to my Kalesa. Yeah, Oh, First hi. Lady of the United States. Hi, Ray. Okay. Okay. Oh my, I should have... Left foot, right foot first. I should have worn a different shoe. I should have worn my horseshoe. Horseshoes, Yeah. Impressive si Greg Torres sa pasikot-sikot, pati na sa malalim na kaalaman sa kasaysayan ng Paco. So here's the Paco Market. This was originally built in 1912. It was designed by the same architect who built the Manila Hotel. And who's that guy? That statue? This is a Japanese samurai who led a group of expatriate Japanese Catholic families to flee a persecution in Japan here in the early part of the 1600s. Habang ini-enjoy ni Michelle O'Bombshell ang kanyang tour ng Paco, walang kaalam-alam si First Lady na ang Amerikanong kasama niya, isang professional tour guide ng Maynila. Meron siyang Intramuros Tour, Manila's Old Downtown Tour, Driving Tour of Manila, at ang Kalesa Tour ng Paco. So Paco Park was originally set up to be a cemetery. It's no longer a cemetery now. The stone is from the same quarries, what's known as volcanic tuff, as what produced the walls in Intramuros. Some tour guides will call it adobe, but it's not adobe. As a matter of fact, there's no adobe in the Philippines. This is ancient volcanic ash. Maraming alam si Greg tungkol sa Pilipinas dahil 1983 pa siya nandito. Estudyante ng Cultural Anthropology sa Davao. 1988 nang tuluyan siyang lumipat at manirahan sa Maynila. Could you say to yourself that you've toured the Philippines more than you've toured America? Definitely. I've been to 67 out of the 80 provinces of the Philippines. This is home. Nakakaintindi pero hindi nakakasalita ng Tagalog si Greg. Pero sa mga nagtataas ng kilay, kung may kibang maging tour guide ang isang dayuhan sa Pilipinas. I think after 24 years, I'm Manileño, and so I can certainly give somebody a Manileño's perspective on the Philippines. And yeah, sometimes I get some wry smiles and some questions about that, but no one really owns history. It's got to be interpreted by all of us. Ang Maynila na kanyang itinutour sa kasalukuyan, ang syudad na natutunan ng mahalin at intindihin ni Greg Doris.
Oh, could you help me down, please, Greg? Sure. Okay. Okay, yeah, there you go. Thank you. I hope you enjoyed the tour. Oh, yeah, I enjoyed it and I learned a lot from touring Paco. Well, the tour is over right now, so that'll be $8,000. $8,000? Are you serious? Normally, I charge $8,000 for a single Kalesa of 4 people, but since it's just you, $8,000. What? Hindi ordinaryong trabaho, the Yuhang tour guide. That's Greg Doris. Okay na okay, di ba? Oh God, I'm gonna give you a bonus. 8,000 only? Oh, don't mind that. I'm gonna give you $20,000. All right. Yeah. I'm gonna call Baracco first. Okay, you get him on the hot phone. Maraming salamat kay Michelle O'Bombshell, di ba? Nakakatawa yun talaga. Entertaining talaga si Michelle O'Bombshell. Yes, at nakakatuwa itong si Greg Doris. I actually want to visit his tour kasi parang mas andami pa niyang alam kaysa sa akin. Kabisado niya. He's Grabe been here yun. for what? How long? 24 years. 24 Yeah. Tagal. So I wanna support and take that tour. So, Yes, ito Jen? na. Ito na. Dahil kanina tapos na ako, Oo. kayo naman ngayon ang babasahin ni Sir Jim, ha? Yung mga Start signatures tayo kay namin. Raymond. Sa Oh, Raymond. signature ni Raymond. Okay, mine's not so nice. Don't judge. Well, yung signature ni Raymond, no, if you notice yung Gutierrez, the Gutierrez may buntot. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin may past regret ka sa family. Okay? Alright. But, paakyat yung signature na. Ibig sabihin, he is positive. Tapos, if you notice yung T may going up, ibig sabihin he's aggressive towards the future. Yung L is malaki ang loop, no? Yung loop, ibig sabihin na you might be religious, imaginative, or mahilig ka sa hula, or combination of all. Imaginative, I think. Yeah. Okay. Okay, next naman si Kuya Dick. Kuya Dick. Ito po. Tingin naman yung signature mo. Okay. Sabi to, ito po. Okay, if you notice, if you notice itong T na ito, it went back, tapos diretso paakyat, no? Ibig sabihin, he never gives up. Kapag may problema, persistent siya. Tapos, if you notice, may D, ang D doon, no, ibig sabihin, matigas ang ulo niya. Ay. But D is a leadership quality. Bakit? Because kapag siya ay nag-decision, he will stick sa decision niya. Yes! If you notice yung signature na paakyat, so ibig sabihin positive siya. Okay, ito pa, if you notice yung huli niya, P, may buntot. So ibig sabihin may past regret. So maybe sa past, dinaan siya sa hirap ng buhay, but because of that, he became successful. So ano pa ba? Yung O, if you notice malaking O, ibig sabihin, he is brutally honest siya. So he would tell outright kung anong feeling niya. So what else can I say? Malaki ang signature na ibig sabihin, may confidence si konsihal. Okay. Alright. Okay. Thank you. Alright. Salamat Ako po. naman. Thank you, sir. Ito naman kay Miss Red. Ate Reg, Ate Reg, sa tingin ko mamaya ka na lang. Pagka nandiyan na si Kuya Aga, para sabay na Ay, kayo, oo. di ba? Mamaya na, let's reserve this with Aga. O sige, ito, hot next natin. Itong eksena na to, si Jeneline ang pinakamaganda this year. Okay? Kasi, 2 years from now, rarampa ako dito. Abangan niyo ako, ha? Abangan niyo yan. Ito, ang Bench Universe Fashion Show. Susunod na yan. Abangan natin si Jeneline. Thank you, sir. Masarap, mainit, at malangis ang dalawang nagpapasarap sa pagtira sa Pilipinas. Ang Bench Underwear Fashion Show at ang iba't ibang klase ng lechon. Hot next! At Biyernes ng gabi, all eyes were set on one stage. Ang pagrampa ng mga pinaka-sexy at daring na stars para sa isang kakaibang runway.
Hi mga kapuso! Nandito po tayo sa pinaka-uusapang fashion show ng taon, ang Bench Universe. Nandito po tayo sa MOA Arena at makikita po natin sila ngayon na. Naku, ito na po. Para sa mga nakisabay lang sa iba't ibang pictures na nagtrend sa social networking sites, ito naman ang silip nyo sa tiniliang mga eksena sa loob ng venue. Mga kapuso stars, may mga suki na at first time lang sa ganitong rampahan. Sa guys, nangunguna sina Ding Dong Dantes at Aljur Abrenica. Wala naman talaga akong balak magubad. Pero kasi, oo syempre yung mga tao, nagpilian sila. Binigay ko kung ano gusto nila makita. Kung inasahan na ang pagpapakita ng skin ng mga hunks tulad ni Roca Nasino, Enzo Pineda, Mike Tan, Pancho Magno, Carl Guevara at Benjamin Alves. First time ever to be outside anywhere with my underwear. Marami naman ang nagulat sa pagpapakadaring ni Steven Silva. Gusto ko na magiging prepared. Ready ako for to go underwear. Sa girls, first-timers naman sila Janine Gutierrez, Isabel Daza, Bella Padilla. Nagpa-prepare din kasi ako for Magdalena. So actually yun yung reason kung bakit talagang nagpapafit ako. And yours truly, ang makukulay na add-on sa aming suot na lingerie na gawa sa jersey fabric rubber ay creation ni fashion designer Carrie Santiago. Aaminin ko, iba ito sa mga triathlon na sinasalihan ko. Mapa-wholesome o nag-uumapaw sa pagka-daring. Winner ang kanya-kanyang moment ng mga stars sa runway. Salamat sa hindi magkamayaw na suporta at tilian ng audience. Kaya hanggang sa susunod na rampahan. Hi, sa wakas, kinaya ko rin ang matataas na heels. At dyan po nagtatapos ang ating bench fashion show. Ako po si Jeneline Mercado at nandito po tayo sa Hot TV. There you have it, Bench Universe. Jen, how was it walking on stage? Yung pagrampa mo, ikaw ba kinabahan ka ba or confident ka talaga? Mukhang kinabahan talaga ako. Kasi first time kong nag-fashion show. Yeah. So, And it's the biggest pa. At yung takong ko sobrang taas. Yeah. Hindi ko... Gano'ng kataas, Jen? Ikaw ba nag-prepare? Anong klaseng mga workout at diet ang ginawa mo para paghahanda? Wala? Kasi di ba tuloy-tuloy yung work ko. So, baka mag-collapse na ako pag nag-diet pa ako. So, wala masyadong preparation? Wala masyadong. And how was the vibe backstage? Yung mga kasamahan mo ba? Sila ba mga takot or... Hindi, lahat sila nag-cheer eh. Oh. Kanya-kanyang cheer pag next na sila, next na yung mga kasunod namin. Oh, go, ganito. Yeah. So may support system may backstage. Support system. Alright, there you go. Ikaw ba pag binigyan ka ng another opportunity, gagawin mo ulit? Oo naman. Oo naman. Why not, diba? At mas daring. Tingnan natin. Alright, now joining us in the studio, of course, we have also the Miss Iligan 2012 candidates, led by Miss Kathy Tan, and the pageant night is on September 27, 7:30 p.m. at the Mindanao State University Gym. Welcome to Hot TV, ladies. Ikaw, mag-thank you ka muna, Jen. Gusto ko pasalamatan ang Brooks and Dear Family, Man for the Basement Salon, FX Converse Bench, Patrol, Bella Medical Group, Adar Dental Services, Sanyang, Rudy Project, Michael Antonio, Gold's Holiday Inn, Posh Nails, and Laverly Bees. Thank you. Ako, maraming salamat, Sexy Solutions, Bench Fix, Ton Lao, Zeng Zulueta, Adar Dental Services, Magnum Ice Cream, and of course, Jovan de la Cruz for my blazer. Alright. At ito pa ang isang Ano to? yummy. Bukod dito sa lechon natin na napakasarap. Ito pa ang isang yummy ang lechon na para na ring adobo sa dami ng versions ay nagsulputan sa ating bansa. Panoorin po natin to. Correct. Lechon, hindi nawawalang handa kapag may espesyal na okasyon. Nakalakihan na natin ang sarap ng lasa at mamula-mulang balat ng lechon. Pero ngayon, nag-iiba na ang anyo at klase ng paborito nating handa. Tikman natin ang mga hindi ordinaryong lechon. Sa malayo, mukhang lechon pa rin naman, di ba? Pero kapag tignan na ng malapitan, bakit parang putok ang balat nito imbis na makinis? Ang sikreto, ito ang acupunctured organic lechon ng Zubuchon. Ang kakaibahan nito sa iba, tinutusok yung balat para siyang lechon kawali. Bago siya lutuin, pinapaliguan pa namin ng buko juice. Ito ang mga dahilan kung bakit sinabi ni Anthony Bourdain, ng isang American chef at host ng food and cultural show na Travel Channel, na ang Zubuchon ay the best pig in the world.
may handang lechon, hindi ba ang unang paboritong pinupuntirya ay ang tiyan at balat nito? Kaya, tanggalin ang ulo, kunin ang tiyan. Presenting the original boneless belly lechon ng Cebu. Yung mga tao always looking for the belly area. So, why not make straight to the point, the belly area na lang ang gagawin natin? Sa haba ng pila ng mga gustong kakain itong boneless belly lechon, hindi tayo magtataka pa kung ano ang lasa nito. Siya dahil wala ng boto, hindi ka lugi sa binabayan mo, wala ng boto eh. In Bisaya, lami. Walang ganito sa Manila, kaya the best. Ang sipa ng anghang mula sa dami ng sili, bawang at sibuyas na nilagay sa loob ng lechon, ang sekreto ng Rico Spicy Lechon. Ang alam ko, marami ng gumagaya sa spicy natin, pero tayo pa rin ang ng mga tao, ang paborito kasi tayo ang nakadiscover niyan sa buong Pilipinas. Bihira ang mga buffet sa restaurants at hotel na may lechon. Pero hindi lang star ng buffet dito sa Richmond Hotel Cafe sa Eastwood ang kanilang lechon. Isa ito sa the best lechon sa Manila dahil ang hindi ordinaryo sa lechon na ito, pinapaliguan ng gatas. Unang step ay stop natin ang onion leeks and then yung lemongrass. Sabay natin ng cilantro. At sa loob, i-rub natin yung garlic. Brown sugar. Cumin. Meron tayong patis. Okay, lalagay natin yung milk. Isa sa mga reason para yung tender niya at lumambot agad. Si Chef Patrick ay nakapagtrabaho na sa buong mundo bilang chef. Forte daw niya ay Asian at Mediterranean food. Kaya nang maatas ang maging executive chef dito, ginamit niya ang karanasan niya sa iba't ibang bansa para maimbento ang crispy belly lechon. Talagang crispy siya. Na pag kinagat mo talaga is tutunog. Matrabaho ang paggawa ng lechon dito sa Richmond Cafe. 2 oras pinapakuloan sa oven. Ang baboy na nakababad sa gatas at iba pang sangkap. Nilalagay ng magdamagan sa ref at binibake itong muli ng 3 oras. Pero higit sa mga sangkap at proseso, iisa lang daw ang pinakasikreto ng hindi ordinaryong lechon. Dapat parating yung pagluluto mo nanggagaling yung sa puso. Mas mapapasarap yung pagkain. Distinctly Richmond, distinctly personal! Ayun, ang dami ng iba-ibang klaseng lechon, ano? So let's try the one here. Madami na nga ang naimbento. At sa iba't ibang lugar, may kanya-kanyang Version signature sila. na lechon. Yes. At iba-ibang lasa, no? Yung style nila. Ayan, pati mga beauty queens tuloy biglang napasubo rin sa lechon natin. Dahan-dahan lang. There ka, magabalik pang Hot TV. Stick with us. Yes, we'll be back. Hot exclusive! Itour ang bonggang bahay ni Pepito Manaloto. Nakita na namin to na buo na nagandahan kami ng pamilya ko, dito lahat ng hinahanap namin. Hindi ordinaryong tandem na parehong may hindi ordinaryong talent. Bakit nga ba hanggang ngayon, meron pa ring hindi ordinaryong closeness kahit pawang na link na sa iba? Ang isa sa hottest love teams ng Kapuso Network muling magsasama sa upcoming soap ng GMA, ang Pinoy adaptation ng Korean novelang Coffee Prince. At bilang paghahanda sa kanilang newest project under Kapuso Network, isang hamon ang ibinigay sa kanila ng Hot TV. Ang pag-aralan ang latte art, ang hindi ordinaryong paraan ng pagtitimpla ng coffee latte. Si Vincent Fidelis, ang owner ng Afters, ang magtuturo kina Alger at Chris kung paano gumawa ng latte art. Hi Alger and Chris. Hello po. Hello. I'm Vincent and today I'm gonna teach you how to make latte art. Ay, latte art! So yung kailangan mo firstly is the milk na naka-texture na siya. So makikita nyo puro foam na siya. Tapos isang shot ng espresso. So actually ang latte art is just yung art of pouring the milk dun sa espresso shot. So ito sample lang. So
So, kaya naman, try naman ninyo mag-latte art. I-grade mo kami, Sir Vincent. Anong grade mo? Nakakrips ka. Ito siguro mga 7. Ito, mga 6. Daya. Kung ako dyan, 4 lang yan eh. Kaya nakakrips ka naman. I tried my best. At habang pinagsasaluhan ng dalawa ang kanilang latte, isinalang naman namin sila sa isang mainit na bukingan. Napansin ko lang sa amin ni Aljur, talagang every time na magkikita kami, ano yan sa akin? Alam mo yung parang namimiss niya talaga ako. Kahit nalilink na kami sa iba, yung pinagsamahan natin, yung pinagpapasalamat ko kasi wala nagbago. Ang isang forever thing na chine-cherish ko rin sa amin ni Aljur, yung pagiging close namin talaga. Wala, yung hindi ko iniisip ko ano yung itsura ko. Kahit, klaro sa Party Pilipinas, kahit pinapawisan na ako, yung confident ako at saka komportable ako to get close to Aljur, anytime, anywhere. Okay lang sa akin. Ito kasing Coffee Prince, bago talaga para sa amin ni AJ. Mas na-excite ako kasi sa mga pwede mangyari ngayon dahil nga maraming bago sa amin ni Chris. Aside from Coffee Prince, masaya din kami ni Aljur at saka masaya din yung mga fans namin, yung mga supporters namin. Dahil sa Head and Shoulders Forever Kilig mini-movie na ginawa namin ni Aljur. Kaya naglalast forever yung love team namin ni Chris dahil siguro sa pinagdaanan namin. Kaya forever na ang samahan namin and forever na rin kaming dandruff-free with Head and Shoulders. Kumuha ng kopya ng Smart Parenting. Kami po ni Nate ang nasa cover. Dahil dyan, I'd like to say thank you to Bello Medical Group, Sexy Chef, Fresh Look Daily Contact Lenses, Mixed Gem, Fine Jewelries for My Jewelries, and ano pa ba yan? Thank you to McDonald's, to Victoria Court, and Pacific Blue Shades. Ayan. Thank you din sa Sun Life. And on November 16, I'm going to be celebrating my 25th year in the business with a concert called Silver. So sana po manood kayo sa sa Arena, November 16. SM Mall of Asia Arena. Yes, Alright, yes. Silver. Thank you. Yes. There you go. Nako, magko-concert daw si Jessica Sanchez. Yes. When is this? Sa Friday. Sa Friday na. Wow. Oo. Doon din sa SM Mall of Asia Arena, the American Idol Live Tour in Manila on September 21, featuring all Season 11 finalists, is of course brought to you in part by GMA. So supportan po natin yan. At ang ilan sa ating studio audience members today ay mananalo ng ticket. Wow, may tickets. Hindi kayo yon. Hindi kayo yon, promise. Hindi daw kayo kasali. Meron kaming alaga dito di ba? Ah, yes. Lecture ba? Yes. Nabalitaan niyo yung nanalo sa loto? 300 million! Dalawa daw nanalo, no? So, tig-1, Wow, sila? tig 150 million. Ikaw, Kuya Dick, anong gagawin mo kung manalo ka ng 150 million? Kung dami nun. Oo. Siguro magtatabi muna ako para sa sarili ko. Okay. Hanggat pagtanda, hanggat maging 90 years old ako. At least meron ka na, di ba? Yeah, tapos pagtulong para mga institution siguro. Para sa tao. Then family also, share. Ikaw, Mon. Ako, I would just spend it all. I'll just spend Shopping? it all. Yeah. In one day? Knowing Huwag myself, naman. yeah. 1 month naman. Ikaw, Jen. Ako, ganun din. Ganun Shopping din. lang? Shopping lang? O bakit? Why not? We deserve it. Ako Right. rin. Wag naman one day. Huwag naman. Siguro Magpahinga mga naman. 45 days. Yan, para may konting pahinga. Ayan, okay Siyempre, tonight, mapapanood niyo pong muli ang inyong paboritong show na... Ano nga yan? Pepito. Gusto ko yan. Gusto kita pag ganyan Pepito ka. Manoloto. Hindi kasi ano ang tawag dyan? Anesthesia. Ayan, dahil si Season Pepito, 2 na. Season 2 na. Natatandaan nyo yung Season 1, mahirap sila, Mahirap. nanalo sila ng 700 million ba yan? Tapos ngayon, malalaman natin kung ano yung Season 2, kung totoo ba o hindi. Yes. At ngayon, meron tayong eksklusibong tour sa pinakabagong mansion ni Pepito. Mga kapuso, let's watch this. 50 million pesos.
Premyong parehong napanalunan ng isang taga-Bataan at Southern Leyte sa Megaloto nitong linggo. Sa ari-arian, pwede ka nang bumili katulad ng yateng iniregalo ni Pacman kay Jinky o kaya'y kondo sa ipatatayong building sa Makati ng isa sa pinakamayamang businessman sa mundo. Sa negosyo, afford mo nang magkaprangkisa isa sa pinakasikat na fast food chain sa bansa. At take note, may milyon-milyong ka pang matitira. Malinaw kung bakit bibihirang lumantad ang mga Pinoy na jumajackpot sa loto. Pero sa TV, may isang tao na handang ipakita sa publiko ang pagbabagong buhay simula ng swertihin. Ako si Pepito Manaloto, nanalo ako ng 700 million pesos sa loto. Ang pamilya ni Pepito, guminhawa na nga ang buhay. At bago pa man pumasok sa kaliwat ka ng negosyo, dineskartehan niyang magkaroon ng dream house. At yan ang ipinasilip niya sa Hot TV. Nakita na namin to na buo na nagandahan kami ng pamilya ko, dito lahat ng hinahanap namin. Kaya napagdesisyon na namin na dito na tumira at lumipat. Ako, ang paborito ko sa lahat itong tinatawag nilang family hall. Kasi dito nagbabanding kami, nanonood kami ng mga shows ng GMA. Tapos kanina nanood kami ng Hot TV. Ganda, ganda. Ito yung favorite spot ko dito kasi kami lagi naglalaro ng tatay. Pati si Erica, dito kami kumakain, so palagi kami nandito. Diyan na lang ako, dulo kinukumuta na lang ako ng nanay ko. Akala ninyo ang paborito naming part ng bahay namin ay yung bedroom? Hindi, secret kaya yun. Siyempre, ang pinaka-paborito naming part ng bahay namin ay ito, ang kusina. Malinis po siya, maganda siya. Tsaka po maganda po yung mga garden dito. Tsaka dito nakakakain siya nang walang nakakakita. Ay, hindi pala. Malaking nabago. Unang-una, yung mga hindi ko natitikman dati na titikman ko na ngayon. Yung mga hindi ko nabibigay sa pamilya ko dati, nabibigay ko na ngayon. At higit sa lahat, mas marami na ako natutulungan ngayon. Ang pamilya ni Pepito naging wais sa swerteng natamasa. Pero para sa ordinaryong tao na nangangarap ding manalo ng milyong-milyong jackpot, ano kaya ang bili ng eksperto sa pagbabudget ng hindi ordinaryong kalaking pera? Sino man na nanalo, itabi muna yung pera. Safety, okay? Sa isang matinding bangko. Huwag siyang dali-dali na bili dito, bili doon. Balato dito, balato doon. Mabilis maubos yan. I would recommend na invest some of the money para matuto siya for knowledge. Mag-aaral siya. Sa isang iglap, maaaring magbago ang inyong kapalaran. Pero kasabay nito ang mga bagay na dapat mapanatiling bukal at totoo, gaya ng sa pamilya Manaloto. Dapat mapanatili namin na hindi kami nagbabago. Si Titoy ko, mabait pa rin hanggang ngayon. Importante pa rin, alamin nyo kung ano yung swerteng pinangahawakan nyo na. Halimbawa, pamilya nyo, o kahit yung buhay nyo, nabuhay pa kayo ngayon, wala kayong sakit. Para ka na rin nanalo sa loto. So si Raymond na lang. Hot next! Aga at Regine, nagkamunti ka na? May mga nararamdaman ka daw during nung shooting natin. Ba't wala naman akong naramdaman na? Kasi nakatago lang sa akin lahat yun. Nakatago. Kung ikaw ba hindi kasal ngayon, liligawan mo ba to? Yan! Sagutin mo yan! Sagutin mo! Yan ang mga tanong eh. Galit na galit ka! Basta gusto kong malaman. Uungkatin ang mga ibinaong damdamin live. Mga kapuso, very special ang afternoon natin because please welcome for the very first time here on Hot TV ang favorite leading man ni Miss Regine Velasquez, the one, the only, the iconic Mr. Aga Mulak. Thank you, Raymond. Magandang hapon sa inyo. It's nice to be here na sa Hot TV. Yes! Welcome, Mr. Aga Mulak. Maraming salamat na nandito ka live na live. Now, I know this is your Masaya third... rin ako, kasama kita ngayon. Oo, kahapon magkasama tayo, tapos ngayon din. Tsaka sa labas nagkakasama kami ni Raymond, Yes. pero ngayon na kayo nagkakalabas sa TV na mag-i-interview kami ganito. First time, no? Oo, Interview first kita time. mamaya. Madami akong First questions time. for you. Now, I know this is your third team up kasi pinakita na natin kanina sa earlier in the show yung mga videos ng past interviews ninyo. Now, gusto ko lang malaman, Aga, may feelings ka daw? Ayusin mo, ha? May feelings ka daw kay Miss Babalik Regine? sa'yo lahat yan. May feelings ka Ay, daw di naman kay na Miss walang Regine? feelings ko dito. Nung first movie. First movie? Yeah, during your first team up.
Oo, yan. Sige, parang. Sabihin mo na, total, may mga asawa na tayo. Sabi niya, ayan, sige, sabihin mo. Oo, sagad-sagad naman. Oo. Sagad-sagad yan. Feelings kung feelings. Ang nangyari nga, puro feelings, hindi nga naramdaman eh. Parang forma na ako ng forma nun, tulog lang siya. Alam mo yung gano'n? Parang wala siyang alam na, hindi niya alam, nag-break na kami. Sabi, naging girlfriend ko siya, nag-break na kami, nagkatampuhan kami. May mga gano'n, nalilate ako sa set dahil feeling ko meron kami konting tampuhan. Hindi niya alam lahat yun. Parang naging personal at one-sided lang One-sided pala. lang ang relationship namin. Ako lang ang gumawa lahat. Siya wala. Wala. Ano nangyari sa akin? Tulog ba ako ng mga panahon nito? Yeah. Wala ka lang, deadma ka lang sa boys. Pero of all the things, Miss Reg, ikaw na, please invite lahat ng kapuso natin. Yes, ito pong of all the things na 3 years in the making. Sana po panoorin nyo, September 26 na po ito. And we have a premiere night on September 21st sa SM Mega Mall Cinema 1. Alright, Mr. Agamulak, go ahead. Please invite September lahat ng 26 kapuso po. audience. Abangan niyo po yung pelikula namin, our third team up with Regine Velasquez, and finally natapos na namin. Akala namin hindi na namin magagawa talaga. But we're just happy to, yun na. September 26. September 26. Magandang, well, I'm not saying this because it's our movie, but you know, yung first two namin, we made sure that yung third namin movie will be better than our first two films that we did. 3 years in the making. Wow, I'm looking forward to that. Maraming salamat, Mr. Thank you, Raymond. Agamulak. Thank you. Ba't hindi ko nakita yung ano? Ba't hindi ko 26. nakita sayang, oh? Di ba? Kanina, we showed it kanina, yung mga vintage interviews ninyo. Di ba? Pero Paduli we'll ko give na you lang a mamaya copy pag-uwi ko. later. Paano kaya? Alright, dyan lamang po kayo. Magkabalik po ang Hot TV.